Nagsumite ng kaung-kaumpang dagdag na ebidensya ang Anti-Money Laundering Council sa Justice Department. Kaugnay sa kaso ni Alice Go, formal na ring sinampahan ng reklamong qualified human trafficking ang mga opisyal sa nabistong Pogo sa Porac, Pampanga. Nakatutok si Salima Refran. Matapos sa mga biktima ng torture at illegal detention, mga biktima naman ng human trafficking ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga ang iniharap sa Justice Department para sa paghahain ng qualified human trafficking complaint ng PAOK at PNP-CIDG. Kabilang sa inirereklamo si Cassandra Leong na kinatawan ng Lucky South 99, Ronalyn Baterna na Corporate Secretary, dating Technology and Livelihood Resource Center official Dennis Cunanan at sina Duan Renwu at Zhang Ji na big bosses ng Pogo. Damay rin ang 50 iba pang incorporator, officers at managers ng Lucky South 99, pati ng Whirlwind Corporation, ang kumpanyang nagpaupa ng lupa sa Lucky South 99. Kaya po notorious yan within the Pogo community is because sila yung pinakamalaking mamimili ng tao. They buy people from yung mga nalululong sa mga casinos. Yung isa dong Chinese, pinautang ng 450,000 nata, nagmadyong ng 3 gabi, natalo. Nung natalo, hindi na makabayad, diniretso na siya sa Lucky South. Itong union ng Lucky South 99 at ng Whirlwind Corporation, hindi ito pangkaraniwang negosyo. Criminal enterprise through and through. Wala talagang mabuting ginawa to. Umpisa pa lang, yung ginawa na siya, illegal na ang plano niya. Ang Chinese na si Wu at Singaporean na si Zhang Ji ang mga nakuha ng kasama ng mga Guo at Niong nang magpalipat-lipat sa Singapore at Indonesia. Bagaman wala sa reklamo si Alice Guo, di sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad na mapasama siya sa iba pang reklamo kaugnay ng Lucky South 99. Samantala, 32 kahon ng dokumento ang idinagdag ng Anti-Money Laundering Council sa ebidensya sa money laundering cases laban kay Guo. Ipinadala ang mga ito sa Justice Department. Bukod sa 87 counts sa money laundering, nahaharap rin si Guo sa mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion dito sa Department of Justice. Iba pa yan sa mga kasong kinakaharap sa Tarlac RTC, Manila RTC at sa Comelec. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras.